bigyan daan ang aming mga katanungan tungkol po sa inyong mga salaysay. Maraming salamat po. Unahin ko na po, ako po si Pam ng Third Floor Studio. Good morning po. Okay na po guys sa first question ko ha. Okay, first question, ano po? Na-establish na po natin na milyon, bilyon o anumang mas malaki pang halagang pera ang na-deliver natin sa mga personalities. Ang tanong po kasi din ng marami is, saan po galing ang cold cash? Ito po ba ay wini-withdraw natin sa bangko and paano po natin ito na-withdraw? Saan po galing ang cold cash? Yung cash is galing po sa mga iba-ibang contractor, yung galing doon po sa bangko. Sir, pangalan po. Sorry. Bernard Tube. Sa bangko po mismo? Yes. Land bank po ba ito or kahit Any mga bank. private? Any bank po. So, nai-encash po ito because may transaction po si Boss Zaldico ninyo sa bangkong yon. Yes po. And sila po ang May AA po inaatasan ni Kong Sandy po doon sa pamilya. And when we say EA, sino po ito? Executive Assistant si Paul and Mark. No? Paul Estrada and Mark Tiksay pa rin po. Okay. Meron po ba kayong meron po kayong knowledge kung nasaan sila ngayon? Wala. Paul and Mark? Wala. Okay. Lumabas po kayo kay Ma'am Jessica Soho at napanood po namin yon. Concern lang din po kami dahil sa hinaharap ninyong risk ngayon, kayo po ba ay kahit papano nabayaran na sa serbisyo? Humiling po si Attorney Levy for you guys na sana po mabayaran din kayo. Meron na po bang attempt na nag-reach out sa inyo ang side ni Zaldico para sabihin or i-compensate kayo sa mga utang niya sa serbisyo ninyo? Prosper Topan, ma'am. Wala pa po ma'am sa ngayon, pero hindi pa po kami nabayaran doon sa kuwan. May partial lang po silang binigay nung na kuwan kami, natanggal na kami doon sa kanila. Na-terminate kami. Pero yung pag-terminate po nila sa amin, hindi po proper po yung pagtanggal nila sa amin doon. Pero ganun pa man ma'am, baka hindi rin po alam ni boss yan mga nangyayari dito ma'am kasi mga team leader lang din po namin yung nagkukuhan sa amin ma'am eh. So kami ma'am, Ang team leader po ang nagmamanage yes sa ma'am, inyo? meron po kasi kami yung security officer ma'am na mataas din ang rango, galing din po sa kuhan, sa armed forces po, retired. Marlon? Oo. Ako po si Marlon, kasama ni Pam sa Third Floor Studio. Una, doon lang ako sa bangko, sa pera. Galing mismo sa bangko, sa kanya uli i-deliver? O kukunin nyo muna sa bangko, dadalhin nyo sa bahay ni Congressman Zaldico? Yes po. Alin po ron? Dadalhin po, ako kunin sa bangko, din dadalhin sa may Horizon, tsaka ilalagay po sa isang lagayan, tulad ng maleta. Okay. Anong particular na bangko po at saka branch po? Land Bank, Dito sa may kuhan. Land Bank, Land Bank, Anong branch po? BPI. Maraming branch silang po. Okay. Pagdating nyo ron, sir, may manager na nag-a-assist sa inyo? O kilala na ba kayo ng manager? Or kilala nyo yung manager na nag-a-assist sa Pagdating inyo? namin, kasi kausap na yung executive ni boss, pipick up na lang kami. Sa may kwan, yung branch ng land bank. Pangalan, sir? Romel Galapon po. Opo. Sa may malapit sa estansya yung land bank doon. Sa may malapit sa DepEd. So kasama sa nagwi-withdraw yung EA? Opo. Tama. Okay. Sila kasi ang nagka-transaction ng kuhan, mga withdrawal, mga kuhan. Yung mga EA, kami kasi ang papel lang namin sa security, then buhat, kung saan dadalhin. So bago pumunta ng bangko, may dala kayong bakanteng maleta. Tama? Wala po. Si bangko na ang nakalagay sa maleta. Tapos, paano nyo nalalaman yung amount ng maleta? Hindi ko na alam. Hindi nyo alam. Kasi later on po, i-recount nyo yun, titimbangin, po, kasi per kilo na po ang bilangan, po. Sila po ang nagkukuha ng nagbibilang na, yung EA. Okay. Then pero may mga times din po ma'am na isa sa amin o dalawa, marami sa amin na nakakatulong din sa pagbibilang. Pero doon po yun sa Valle Verde. Kasi may mga personalities po na pumupunta doon ma'am naghahatid ng pera sa Valle Verde. Then doon po nila binibilang, nila Paul at saka ni Mark. Tapos kami, sa labas lang kasi kami ma'am yung iba. Then ilalabas na lang nila, nakamaleta na po.
Tapos dadali namin sa Horizon. Bahay nino yung nasa Valle Verde? Bahay ko ni boss. Congressman Saldico. Okay. So pagdating nyo ron, paglapag nyo, meron bang isang partikular na kwarto doon nilalagay yung mga bulto-bultong pera? Sa taas. Meron po sa taas. Sa taas po. So inaakit nyo pa, pataas po sa second floor. Ano yung tsura, kwarto? Ano yung tsura ng kwarto na yun? Yung kwarto ba yung exclusive lang na imbakan ng pera? Yes. Gaano karami yung pera nasa loob ng kwarto? Ano? Ah, Estimate ng bilang ng estimated maleta. namin nasa 20 to 30. Ganun. Tapos kasi may pinapasok, may Nilalabas. Yun naman yung ano ng kwarto, labas-pasok. In question po kasi ngayon, ang sinasabi nila, ang kredibilidad ninyo at ang timing po ng inyong paglabas. Sa timing muna po tayo, ano ho, ito po ba ay, kayo po ba ay palabas or ano bang tawag sa ganun? Mga bata daw po ba kayo ng mga Duterte? Kaya ho kayo lumabas? Because yung timing po ng paglabas ninyo, siya naman pong dinig kinabukasan or days before ng paglilitis naman po sa Committee on Justice ng impeachment ni VP Sara Duterte. Kayo po ba ay, gamitin natin yung salitang kalye, pakawala ng mga Duterte? Hindi po. Kayo po ba ay lumalabas para po sirain kung sino man po yung mga maaaring makatunggali ni Vice President Sara Duterte sa 2028? Hindi din po. Kayo po ba ay bata po ni Kong Mike Defensor? Hindi po. Kayo po ba ay minamanage ni Attorney Levy Baligon? Yes po. When you say minamanage, meron po ba kayong meron pong influence ba si Attorney Levy Baligon pagdating sa kung ano ho ang inyong isasagot? Wala po. Parang siya po ang Nag-organize. Legal, siya din po ba ang inyong legal advisor or lawyer? Parang ganun na po. Okay, pero hindi po niya dinidikta kung ano po ang itatakbo ng ating naratibo. Hindi po. Marami na pong mga nag-deny. Nandyan po si Secretary Anyo, nag-deny din po si Sonny Trillanes, nag-deny, I believe, si Congressman Laila De Lima, may pagdi-deny din po si Senator Tito Soto. Kaya po ba nating mabangga ng ebidensya ang mga taong nagdi-deny sa kanilang involvement dito sa inyong mga salaysay? Yes po. Sa tamang buwan po. Pagka Sa tamang panahon po. tamang panahon, tamang forum. Sinabi po ni Attorney Levy Baligon na meron tayong pinanghahawakang manipis na pag-asa sa inyong pagsusumite ng salaysay, kopya ng inyong salaysay sa Ombudsman. Una nang sinabi ni Secretary Boying Remulla or Ombudsman Boying Remulla na ang inyong salaysay, ang inyong istorya ay canard. Ang ibig sabihin, baseless, unfounded, and it never happened. Ano po ang inyong masasabi? Sino po ang nasabi? Si Ombudsman Boying Remulla. Sinabi niya nga po doon na namin niya nga po na nagkaroon ng meeting sa bahay nila. ICC. Paano po? Paano hindi nangyari? Paano hindi nangyari? Nangyari talaga naman. Pwede rin namin ituro yung mga pinagdililiran namin, yung mga lugar. Samahan namin sila. Marami rin po kasi nag-question sa inyong salaysay na si Congressman Laila De Lima during the time frame na kayo daw po ay naghatid, siya ay nasa kulungan pa. So nagkaroon daw ho ng disconnect doon at sinasabi ninyong isa daw, may nasabing mali yata si Attorney Levy Baligon na pagkakamali ang pagkakalagay ng pangalan ni Congresswoman Laila De Lima sa inyong salaysay. Nakita niyo po ba, nakatransaksyon niyo po ba si Congresswoman, now Congresswoman Laila De Lima? Nakatanggap po ba siya ng paper bag, envelope, or maleta? Yes po. Kita po namin siya sa Tanaos. Paano namin hindi namin sasabihin yun kung hindi siya namin nakita sa Tanaos. Tanaos po. When we say townhouse, ito po yung sa McKinley? Sa Sa Forbes Forbes, po. ano po? Ang kuwang kasi dyan ba? Ano pong taon ito? 2025. Layan. Sino ang kasama ni Congresswoman Laila De Lima? Security, I think security niya. Alin po sa meeting niya? Sa meeting doon sa townhouse.
Sila boss. Kung boss. sabi ko, yung speaker, Speaker Martin Romualdez. Ano po ang pinag-uusapan? Meron po ba kayong proximity para marinig kung ano yung pinag-uusapan? Gaya po ng trabaho namin ng security lang po. So nakikita namin yung mga Distansya. Okay, naiintindihan po namin. Tumanggap po ba si now Congresswoman Laila de Lima ng paper bag, envelope po, or maleta? Paper bag. Paper bag. Kasi yung paper bag na yan, ma'am, galing Horizon yan, ma'am. Alam namin, ma'am, kasi kami ang nagbababa sa taas, papunta sa sasakyan, then dinadala sa townhouse, ma'am. Kasi Kasama din sa yung kotse. nakikita namin, ma'am. Nabitbit nila palabas. Kung ano yung inyong dineliver ay siya rin na-deliver at nakikita nyo bit-bit nila palabas. Yes. Tama po. Ilan ang laman nung, sa tansya nyo, ilan ang laman ng paper bag niya? Magkano? 5 to 10 M yata sir. Ilang beses nyo siya nakitang may dalang paper bag? O ilang beses nyo siya tingin nyo naabutan ng paper bag? 3 to 5. 3 to 5 times. 3 to 5. Hahabulin daw po kayo ng kaso ng isang dating Senator, Sonny Trillanes, si ST, na code name niya sa inyong salaysay, ano po, or sa inyong mga pagkikwentuhan. Mababangga po ba natin ng ebidensya ang pagtangging ito ni Sonny Trillanes? Yes po ma'am. Maraming beses po ba ninyo nakatransaksyon o nakita sa sa mga transaksyon ang isang Sonny Trillanes? Yes po ma'am. Doon sa sinasabi niyong mababangga niyo ng ebidensya, I don't know kung komportable kayong sabihin, meron ba kayong hawak na video o retrato na ka-meeting ni Sonny Trillanes, si ganito at si ganyan? Nakikita po namin yun sa townhouse. Yung litrato, yung mga kasama natin. Kasama natin. Meron. Nakita niyo rin ba si Sonny Trillanes na ka-meeting yung mga ICC prosecutors? Yes, sir. Yes. May retrato kayo nun? Wala, sir. Pero, Kasama. Kasi nag-escort din kami sa ICC. Tapos sila yung kami. Gaano katotoo na nag-good time o lumalabas sa gabi yung mga ICC prosecutors? May sarili silang lakad. So, hindi na namin sila monitor. Pag tapos na yung meeting namin, so sa room na kami, din sila sa room, hindi namin alam kung lumalabas pa sila. pero may mga times na kwan, lumalabas din talaga sila, sir. Nang sila lang. Sila lang, hindi na. Hindi na pinapaalam sa amin. Pero pagka may mga witnesses po na ka-meeting sila, may mga in-interview sila. Kasama kami. Sir, aside po sa mga photos at videos, meron pa po ba kayong mga iba pang bagay na magpro-prove po na ang inyong mga salaysay ay credible po? Meron po. Ilang maleta ang naibigay nyo sa mga ICC prosecutors? Hindi kami nagbigay ng maleta. Pero ang nakakalam ng transaction is executive. Yung mga iip. Pero nasisiguro nyo na tumanggap ng dollars o pera yung ICC prosecutors? Executive na rin po makakaano kasi security lang po talaga yung ano. Kasi ang ban lang namin dyan, sir, sa ICC, sinasagot po nila yung condominium nila, yung sasakyan, at saka yung mga pagkain po. Kasi si boss po yung nagbabayad through kay Mark. Yung po sinasabi ninyong $2 million US dollars, ito po ba yung pinapalit ninyo sa Glorieta? Hindi. Sa Makati. Basta sa Makati. Basta sa Makati. Saan po sa Makati? Yung sa Makati po, hindi po siya yung regular na exchange rate na Kasi may contact po kasi sila sila Mark at si Paul ma'am eh. Ang ginawa na lang namin doon, ma'am, in-escortan sila, tapos inakyat yung pera, then pinalit sa dollar, binaba po. Then, residential po ba to? Yung pinuntahan ninyo? Residential siya. So, personal, Office. parang Sa office. May residential din, may office. so private individual po yung nagpalit ng halaga. Hindi siguro kasi siyempre kaya nilang makalit yung dalang maleta ng dollar. Yung pong pag-deny po ni Senator Tito Soto na wala daw pong dineliver sa kanya na 5 maleta po ba? O 7 yung sa kanya. Wala daw pong dineliver. Paano po natin makakounter yung ano yun? And he jokingly
said na baka hanapin sa akin ng asawa ko yan. Dininay po niya, wala pong maletang na i-deliver sa kanya. Kasama pa nga si boss noon, ma'am, yung pagdala na kami doon ng buwan eh. Tsaka Yung buong malita. team ng Buong team ni boss. si boss, nakita ko. Pumunta kami doon sa... Nakita niyo po mismo si Senate President Tito Soto na nag-receive or nandun sa area na yon? Nandun sa area. Nandun sa area. But hindi siya mismo ang nag-receive. Ma'am, may mga tao sa doon, ma'am eh. Siyempre, Pero nandun po siya. yung iniwan na namin doon, ma'am eh. Sa building niya po ito sa Baclaran. Baklaran to. Sa Baclaran. Meron pong question doon na bakit po ang address ng isang Senator Erwin Tulfo napaka-generic na Green Hills San Juan. Tama po, hindi po specific. At alam din ng marami na maaari siyang potential na kandidato for Vice President na maaaring bumangga sa sino man po ang makakatandem ni VP Sara. Ito po ba ay paninira lang di umano sa kanya? Hindi po. Nakita niyo po siyang na-deliveran ng ano po ba ito? Envelope, maleta, paper bag. May paper bag, sir. Ma'am, may malita din ako. Mismo sa bahay, sino po ang nag-receive? Ang sa part ko nung time na yun, ma'am, siya mismo po. Kasi may kasama ako na si Mark. Maleta po ang na-deliver. Paper bag yung sa time ko po. Nung time niyo po, paper bag. Yes po, ma'am. Ang paper bag ay nagkakahalaga ng 5 to 10 M. Yeah po. You said po. Yes. Meron po pagkakataon na maleta naman po ang na-deliver? Sa kasama namin po, pero dito sa amin parang wala. Nalalaman niyo po ba kung ano ang purpose nung maleta, paper bag, or yung halagang dinideliver nila? EA na po nakakaalam. Sila na po. Okay. Balikan ko lang yung kay Tito Sen sa kay Congresswoman Laila De Lima. Nakita nyo ba silang magkasama o nag-meeting? Hindi po, sir. Hindi sila nagkasabay. Hindi sila nakasabay. Hindi sila Kasi nagkasabay. po sa campus yung... Pakilakas lang po ang boses, nagsasabi po yung mga ano natin, viewers po, live po tayo. Pakilakasan po ang boses. Hindi po sila nagkasabay. Hindi sila nagkasabay. Pero si Kuan, laging nasa town house po ang meeting ni Congresswoman Laila De Lima. Okay. Gaano katotoo na may mga pagkakataon na kainuman ng ng boss nyo, si Congressman Saldico, at ni then Congressman and now Senator Erwin Tulfo, ang mga ICC prosecutors? Hindi naman po sila nagiinuman. Pakilakas po. Hindi naman po sila nagiinuman. Diba? Nagmi-meeting lang sila. Nagmi-meeting. May idea kayo kung ano yung pinag-uusapan nila? Closed door kasi yan, sir. Closed door. Nasa labas. Yung mga na- security kasi sa labas na. Bakit po in question na ang ilan sa inyo, 10 ba, ang dishonorably discharged daw po? Kasi yun po yung pinaka-counter nila to make not credible your stories, mga sirs, no. Ano po kayang pwede natin gawin doon? When we see the risk na hinaharap po ninyo, no, may mukha, may mga boses, may mga salaysay, may mga pamilyang maaaring mapahamak. Gusto lang mo natin talagang labanan din kung ano yung paninira. Sinabi na po ng Blue Ribbon Chairman na si Senator Ping Lacson na hindi nila bibigyan ng oras na kayo ay maimbitahan man lang sa Senado para ito ay dinigin. Ngunit kahit papano ay ipinaglalaban din naman ni Senator Amy Marcos na sana nga ay kayo'y maimbitahan para maging opisyal lalo ang inyong mga pahayag. Ngayon pong sinabi niya na hindi kayo maaaring maimbitahan sa Senado, ano na po ang ating next steps para sabihin naman ng maraming sambayan ng Pilipino that this is now the proper forum para malaman natin ang buo pang mga katotohanan. Saan po ang proper forum? If it's not media press conferences like this at hindi po sa Blue Ribbon Committee, wala na po tayong aasahan sa Ombudsman, saan po ang proper forum? Wala na namin po kay Atty. Balegot po kung saan. Kasi kami po, naglahad lang naman po kami ng katotohanan.
And we appreciate that, sir. Opo. Also, another question din po, no, since may oras pa naman din tayo. Sa mga media po na sinabi ninyo, specific dun sa inyong salaysay, meron po kayong isang dating media personality na nadeliveran. Pwede po ba namin malaman kung sino ito? So sa affidavit, Dapat ma'am, andyan na. Makikita naman yun. makikita naman. Yung operators po. Pero meron po bang mga media personalities na napapanood natin at nasa malalaking istasyon? Yes ma'am, meron ma'am. Pero sa tamang panahon na siguro ma'am namin sabihin yung mga tao nila. Lalaki ba ito o babae? Merong lalaki, merong babae. Oo. TV o radio? Merong Parehas. TV. Okay, parehas. Kompleto. English o Tagalog? Two words po ba? Balikan ko lang yung yung sinisira yung credibility nyo. After nung Club Filipino press conference, I know nakahinga kayo ng maluwag dahil nasabi nyo yung katotohanan. Tapos ang inaasahan nyo, merong gobyerno na dapat i-entertain at sasaluhin, aasikasuhin o didinggin o papalalimin palalo yung mga detalyeng isiniwalat nyo. Ngayong sinisira yung credibility nyo, sa halip na pagtuon ng pansin yung mga detalye na mga ibinunyag nyo, ano ang tunay na nararamdaman nyo? Siyempre sir, malungkot sa part namin kasi isasabi ka ng katotohanan. Parang wala naman. Kami pa yung Kami pa minahanap. yung nagsabi ng totoo kung ano yung nangyayari talaga kasi nandun kami sa actual. Kami pa yung kakasuhan. Ano pa yung dapat na gagawin sa amin? Kasi kung magsabi ka ng totoo, ikukulong ka. Eh bakit yung nagnakaw, hindi naman nakulong? Correct. So ang ikukulong ba kayo yung nag-witness na? Yung nagsabi ng totoo? Dati kayong nasa serbisyo at dati ring naging opisyales ng pambansang pulisya ang isang Senator Ping Lacson. Inaasahan nyo ba na ganyan na magiging tugon dun sa mga isinawalat nyong detalye? Hindi po sir. Ano sa tingin nyo? Bakit nagkaganon? Hindi na namin ma-sponsor eh. Pero kasi parang ang nangyayari sa kuha natin, parang hindi na patas ang nangyayari sir eh. Wala nang parang hindi na wala na tayong maasahan sa gobyerno natin sir. Sa nangyayaring ganyan, high moral pa rin ba kayo o low moral na kayo? Ay mo pa rin sir. Saan kayo humuhugot ng pagiging high moral? Sa Diyos at sa bayan ko, sir. Tsaka, sir, bakit pa kami maglalahad ng kasinungalingan samantalang ang buhay namin, sir, palubog na rin ang araw. Ang sinasabi namin, sir, mga katotohanan na lamang sapagkat ano pa yung oras namin para maglahad ng kasinungalingan, pari-parehas naman tayo na mamamatay, may mauuna at may mahuhuli. So ito yung pinakamagandang pagkakataon, sa dami ng pagkakasala namin siguro sa mundo, ito na siguro ang pinakamagandang pagkakataon para matubos namin sa pamamagitan ng pagsabi ng tapat at katotohanan. Wala pong bayad ang paglalahad namin. Kung dinidiscredit yung credibility namin, ito na yung tamang pagkakataon para mabayaran namin. Pasensya na po kung may mga pagkukulang kami nung mga nakaraan sa serbisyo namin. Yun lang po. Sir, baka pwede... Marla. Kapatid, sa sinabi mo kanina na yung katotohanan lang ang nilalahad ninyo, naniniwala ba kayo na kung nagsinungaling kayo nung umpisa, lahat ng sasabihin nyo sa mga susunod ay depensa lang sa unang kasinungalingan na sinasabi nyo? So narinig ko sa inyo na ang sinabi ninyo is pawang katotohanan. So kaya ninyong humarap kahit sa ang korte, kahit kanino, para panindigan ang inyong sinasabi. At ulitin ko, naniniwala kami na ang una nyo sinabi ay katotohanan dahil napakahirap na sa umpisa'y magsinungaling ka dahil lahat ng susunod na sasabihin mo sa mga magtatanong sa'yo ay pawang kasinungalingan rin. Opo. So, naniniwala kayo na kaya nyo humarap kahit kanino dahil ang sinasabi nyo ay pawang katotohanan. Opo, nanunong pa po kami sa Diyos at sa bayan po at sa Biblia
na totoo po yung mga pinagsasabi namin. Pangalawa, alam ng taong bayan na karamihan ng mga senador ay tumanggap. Bakit doon sa listahan, konti lang ang nakalista? Sapagkat yun lang po naman talaga yung mga nakatilan. Okay, pangatlo, last. Sa mga media personality, meron ba kayong personal knowledge na naabutan, nabigyan? Kaya noong unang lumabas kayo, kinaumagahan, suppress kagad yung balita. May mga tumanggap ba sa mainstream media? Sa affidavit na lang po sa Okay. Salamat, maraming salamat. Sir, isa sa inyo, no? Pakikwento naman po yung panahon na nag-start kayong mag-decide na labas na tayo. Magsabi na tayo kung ano ang nalalaman natin. Sino ang inyong nilapitan? Bakit yung taong yun ang gusto nyong nilipitan? At bakit po kayo, paano po kayo nabuo na 18 at kay Attorney Levy Baligod po kayo tumakbo? Because unfortunately din po tini-question din po ang kredibilidad ng isang Attorney Levy Baligod, yung pong kredibilidad din ng isang Mike Defensor na sadya naman ding bukas palad na at taos-pusong tumutulong, kami rin ho nandito, yung pag-i-interview namin, you may find it very, sometimes you find it hostile maybe, na kami ay nagtatanong ng mga direktang tanong na ito. Kasi gusto rin namin tumulong sa maliit na mga platform namin na mailahad ninyo ang tama at ma-counter natin ang makapangyarihang lawak ng mainstream media. Ikwento nyo naman po, paano po kayo nagsimula na lumabas? Yung una po kasi nun, ma'am, nung paglabas ni Taporli, Lutesa, doon na po kami talagang hinawakan nila, parang inintak kami. Kasi nabanggit ni Taporli doon na mahigit 100 kami, or 90 plus. Kaya yung ma'am, ang team leader namin, inintak kami. Then mayroon pang mga kunting pananakot at saka gusto na nilang pasinungalingan yung ma'am yung affidavit ni Taporli. Pero hindi po kami pumayag na gano'n ang nangyari. Anong klaseng pananakot yun, sir? Pag lumabas daw kami, Siguraduhin namin na yun, babagsak daw ang lukas ang siguraduhin daw nila namin, sir, na babagsak daw ang gobyerno. Sino yan nagsabi sa inyo? Sinong taong yan? Sa takdang panahon na lang, sir. Politiko ba siya? Hindi, sir. Pero may may screenshot kami ng text message ng Hindi siya naman mga sinasabi nila sa amin. Hindi politiko ang nananakot sa inyo? Hindi ho opisyal ng gobyerno? May active po na officer po, then meron, dati siyang active officer, then retired, siya naging team leader namin. Isa rin paglilinaw, no? Kayo po ba ever since na-detail kay VP Sara Duterte para mag-security sa kanya? Hindi po. May kumakalat ng video ng mga kagaya ninyo na makikisig at all black ang suot at ine-escort as security ang isang event na dinaluhan ni VP Sara Duterte. Kayo po ba yun? Hindi po. Hindi po kayo pakawala ng isang Sara Duterte? Hindi pa nga po namin nakita yan sa personal lang. Oo. Pero kayo po ba, medyo political to, susuportahan niyo po ba ang isang Duterte na kind of leadership muli para sa bansang ito? Wala po kami pakialam sa politikang usapin, ma'am. Ang gusto lang namin, ilahad yung katotohanan. Sa panahon po ba ni Tatay Digong, kayo po ba ay nagpakawala ng mga mali-malitang pera sa kung kanino? Itong paglabas nyo, alam ba ng dati yung ng boss nyo, si Congressman Saldico? Hindi po, sir, kasi gusto namin suportahan yung buwan niya, yung Sinabi niya. at saka yung Sinabi ni Taporli. Kailan nyo huling nakausap ang isang Congressman Saldico at ano yung napag-usapan? Wala na kaming communication after nung lumabas yung issue. Kasi lumabas na rin siya. Kaya wala na kaming call. Si Mark and Paul, naniniwala kayo nandito pa sa Pilipinas o wala na? Hindi rin po namin alam kung nandito sila or nasa ibang bansa. Ano huling pag-uusap nyo sa kanila? Sa dalawang EA? Pag-uusap kami ni Mark, yung nag-end na kami ng work namin nila. Wala na kami.
Nung lumabas yung issue, wala na kami ngayon. Yun na lang. Pwedeng malaman kung magkano ang sweldo nyo Range. bilang isang, yung ano lang average ano lang ballpark figure lang. Kung magkano per month kayo pinapasweldo or at allowances na binibigay ng tanggapan ni Congressman Saldico. Yung ano namin is 40 to 45. Ang range po ng Yes. inyong sweldo, kada buwan po ito. Yes. ano? So kasama kayo definitely sa payroll ng tanggapan ni Congressman Saldico o hiwalay? May walay sir eh. Meron din kasi yung regular eh. Tapos may walay sir. Isa-isa lang to. Paano kayo napunta sa tanggapan ni Congressman Saldico? Sino nag-hire sa inyo or sino nag-recommend sa inyo? Kung komportable lang kayo. Sabihin nyo lang may nag-hire or may nag-recommenda o personal kayong kinuha. May nag-hire sa amin, mga kakilala nila namin, kailangan nila ng additional security kay Kong Saldi. Kaya nagsama-sama kami. Kasi isa sa amin is, kakilala kong isa, kakilala niya rin yung isa. Kaya Hilaan po kasi kami ma'am sa trabaho. Once a Marine is always a Marine. Anong suporta ang natatanggap nyo ngayon o anong pagkukundina ang natatanggap nyo ngayon sa kasamahan nyo sa Marines? Natatanggap namin sir yung minsan nabigyan kami ng high moral din kasi naglantad kami sa katotohanan. Supportive po. Yung klase ng pananakot na natatanggap ninyo, ano? Na inyong kinakabahala, anong mga klaseng pananakot ang meron kayong natatanggap? siyempre, yung pananakot, para sa pamilya namin, siyempre may pamilya din kami. Alam nila may pamilya din kami. Lahat naman tayo natatakot. Totoo. Pero siyempre, hindi lahat na namin yung katotohanan. Handa na kami harapin kung ano man yung para sa akin. Sir, nung araw na lumabas po tayo sa unang press conference sa Club Filipino po, 2 weeks ago po ba yun? Basta yung panahon na yun. Meron kasing nakarating na mga impormasyon sa amin na nag-attempt daw po ang kampo ni Stella Kimbo na wag siyang pangalanan nung araw na yun. Totoo po ba yun? Wala. May mga attempts po ba na wag ninyong ituloy ang press conference na yun? Wala. Okay. Other questions? Yung 18 kayo ngayon, tapos may mga bali-balita na may mga kasamaan din kayo na lalantad sa mga susunod na araw. Nakausap niyo ba sila? Yung sa iba kasama namin, nakakausap. Kausap. Anong naging dahilan? Bakit hindi pa sumabay sa inyong 18? May personal pa sila sa nila, inayos ko yung pamilya nila. Yung iba kasi Malalaki. yung iba incumbent pa, nagsiserve pa, and may mga family members pa kung nasa gobyerno. What can be the worst na pwede pang mangyari para ilabas pa natin yung ibang ebidensya? Kasi ang sinasabi po, I think yung batch 2 na remaining 10 po ba, more or less na grupo, may mas mga iba pang hawak na ebidensya. Ano pa po ba kayang sitwasyon bukod sa impeachment? Alam ho natin na ang ating budget napupunta ho sa wala. Meron na hong gyera sa Middle East. Ano pa po kayang mga sitwasyon na sasabihin ninyong all out na tayo, mag-all out na? Nagtubuhan kami kay Atty. Ma'am nagsisik kami ng guidance sa advice sa kanya. Siya na lang din makakapagsabi kung ano pa gagawin namin sa mga susunod na Yung kay Congress. Sige. Kababayan. Sir, medyo para sa mga personal nyo po na kahit sino sa inyong sumagot. Meron po bang mga pagbabanta din maliban sa inyong sarili, sa inyong mga pamilya? Dahil alam natin na yung inyong paglabas ay hindi lang personal nyo na sakripisyo, kundi sakripisyo rin po ng inyong mga pamilya. Sa ngayon, wala po para sa akin. Wala po lahat banta sa inyong mga pamilya. Sir. May mga kasama na kami na Siguro yung iba po. meron na pong mga medyo iniipit na po, pero kaya lang naman po. laban lang.
Iniipit, ano ibig sabihin ng iniipit? Ginigipit. Piligipit. Ginigipit. Kaya anong klaseng panggigipit ang ginagawa? May mga kuwan sir, may mga pupunta sa bahay, tatanong Tanong-tanong. kung saan daw kami. Si Congresswoman Laila De Lima, alam naman natin na nakulong, di ba? At alam ko, alam niyo rin yun. Kailan nangyari yung pagpupulong nung paglabas niya mismo ng kulungan, saka nakipag-meeting kay Speaker Martin at kay Congressman Saldico? Opo. 2025 po. Ibig niyo sabihin, a day after paglabas ng kulungan? Hindi naman. Hindi. Month pa rin. So Pinlano pa rin ano mo. Diyan po ba sa mga nakaka-encounter ninyo, meron po kayong nade-develop na trust sa kanila dahil consistently nakikita ninyo sila? Or I mean sila sa inyo na nagtitiwala na? Tapos halimbawa po meron, kasi meron pong yung mga ebidensya, kayo rin naman po ang mga naglarawan yan or nag-video niyan, ano po. Hindi po ba kayo sinisita? Kapag pag pumipitik po kayo ng picture or laging patakasin po? Sinisita ma'am, kasi yung pagkuha namin, Patago. Baka remembrance ba? So remembrance nyo dahil meron na kayong pagdududa kung ano itong Hindi mga... naman po. Wala pa mo, ma'am. Parang, ano lang, remembrance mo na talaga na ganun. Na may Pero ganun. parang wala ka pang plano o idea na ganun pala pupuntahan. When did you start collecting photos or videos na meron na kayong kutob na parang iba na to, mali na to? Yung una po ba hindi nyo na naisip na mali na yun dahil malalaking pera po ang involved? Hindi kami nag-isip ng gano'n kasi mayaman si boss ma'am eh. Marami siyang kuwan. Nadja-justify ng pagiging mayaman niya yung halaga ng Yes, pera po. nakikita ninyo. Ano pa? Yung kay Gutesa, kay Sergeant Gutesa, ano sa tingin nyo? Nasaan siya ngayon? Hindi namin alam kung saan sa akin. Pero, Wala kaming contact sa akin. pero nakakaramdam kayo na ginigipit ang isang Sergeant Gutesa. Kasi hindi na siya lumabas. Hindi yun hadlang para patuloy yung panindigan yung mga naunang binunyag nyo nung nakalipas na press conference. Bakit sa tingin nyo, sa dami ng mga nagde-deny, merong isang Ombudsman Boying Remulla ang umamin? Ano ang mabigat na hawak na ebidensya against Ombudsman Boying Remulla? Bakit siya pinili niyang mas umamin na lang kaysa mag-deny? Hindi namin alam yung rason niya ma'am eh. Pero Nasabi lang siguro namin yung tamang yung Totoo nangyari. totoong nangyari. Kaya umamin. So sa mga nagde-deny po, meron silang nakikitang butas sa inyong salaysay para sabihin na may deniability sila. normal naman yan ma'am eh. Pagka kuwan, i-deny mo eh. Pero hindi naman makapag-deny yung mata namin. Kasi nakita talaga na. May mga videos po kayong hawak. Meron po. Yung pong mga nakita naming larawan, ito po ba ay maaaring mga screenshot lang from videos na meron kayo? Yes po. At ilan lang yun, no? Marami pa ron ang hindi na ilabas. Yes po. Ang mga videos po ay nasa cellphones niyo po? Yes po. Marami pong copy ma'am. May Marami USB. copy. Ay, sir, yung USB hindi naman lumalabas yan. Kailan ho kaya tayo makakakita ng sample man lang ng video na yan? Sama pa naman siguro. Sa mga nag-deny, kanino kayo mas na-offend? Kay kuwan ma'am. Ako kay... Yanis. Kay ST no? Ministry niya. Bakit? Bakit? Kasi kakasuhan daw kami. Takot po ba kayo sa kaso? Hindi naman. Handa na kami doon kasi alam namin kung ano magiging Yun na mangyayari. yung mindset namin ma'am na ganun mangyayari. Na-offend kayo dahil dati nyo siyang kabaro? O ano ba? Yung denial ng... Kasi sa mga ni-report ninyo, ang pinakamalaki po, pinakamarami na may maleta ay si Senator Tito Soto. Nag-deny siya. Hindi po ba kayo na-offend sa denial niya ngayon? Hindi naman. Parang na. Eh, Normal lang po yung mag-deny siya ng kasi. Secretary Anyo,
kakasuhan din po kayo. Handa po sila? Ano yun? Handa pong tumulong si Attorney Levy Baligod sa inyo pagdating sa mga haharapin ninyong kaso. Yes po. Mga Kamakailan, kapatid, ah, bago ko makalimutan, galing sa taong bayan, kung kayo ang magdi-decide, kayo mismo, grupo ninyo, saan nyo gustong dalahin ang laban para matapos na ito? Dahil the more na mag-extend ito, talo kayo at talo ang taong bayan. Saan nyo gustong dalahin ang issue? Gusto nyo bang maimbestigahan kayo sa Congress, sa Senado, Ombudsman, or gusto nyo panawagan sa taong bayan na umaksyon? Kahit saan. Pwede nyo pong sagutin. Kahit saan, sir, kahit kailan. Senado man yan o Congress, harapin namin. kamakailan naglabas ng pahayag at sinusuportahan na kayo ng Iglesia ni Cristo. Ano ang naramdaman mo? Siyempre, sir, high moral kami kasi may support na kung Ilan sa inyong Katoliko rito? Lahat. Okay. O ano naman ang naramdaman nyo at bakit hanggang ngayon wala kayong nakikitang suporta mula sa simbahang Katolika? meron naman sir kasi yung nagkuhan sa amin sir, testigo. Bishop. Bishop. So kontento na kayo sa ganun. Okay. Sige, wrap up tayo, no. Pahingi na lang ho ng kanya-kanyang salaysay nyo, panawagan nyo, at yung mga gusto nyong sabihin. Sir. Ako po ba si Cecilio Narodal Jr. Panawagan ko po sa mga tao yung dagdagan pa suporta po sa amin kasi nagsasabi kami ng katotohanan. Yan lang po. Fidel Corpus po, nananawagan po sa ating mga kababayan na sana suportahan nyo yung mga panawagan namin sapagkat totoong-totoo po nakita namin ang lahat ng mga pangyayari na nakasaad doon sa mga pidabit namin. Nangawagan po sa mga sumusuporta sa amin. Maraming salamat po. Bill Tubi po. Nanawagan po ako sa sa mga kababayan ko na supportan. Totoo po yung sinasabi namin at supportan po. Maraming salamat po. Rosbert Topan po. Salamat sa lahat ng suporta nyo at sa mga tao na naniniwala sa akin. Salamat po. Ronel Galapon po. Nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta sa amin 18 na sinasabing ex-marine, bagmen, kung ano na yung tawag na sa amin. Maraming salamat po, pero kahit ano mangyari, tuloy po ang laban. Mensahe po sa pamilya ninyo. Sa pamilya ko, pagpasensya na po. Laban lang. Sir, sa families po ninyo, mapapanood po. Sa family ko po, supportive naman po sila. Salamat po. Sa pamilya ko, sabi nila sa akin yung lang po. Supportive naman yung family ko sa akin. Nagpapasalamat rin ako. Kasi malabas ng katotohanan. Mag-ingat po kayo lagi dyan sa kung saan man kayo naroon. Salamat. Sa family ko po, salamat sa tiwala at lagi akong sinasabihan na mag-ingat. Salamat. Kami rin po, maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo.